Magandang araw mga kabiyahe. Malmuntik na tayong makadisgrasya mga kabiyahe. Ang bihira. Mabuti na lang naiwasan natin yung ganong bagay, no? Dahil nalaglagan po ako ng bakal na yan, no? Sa expressway. Dito lang naman sa Sukat. Bali pagpasok ko sa toll gate, tapos mga pag-arangkada ko, mga 20 lang naman yun takbo ko, hindi wala arangkada eh. Nagulat ako biglang may nahulog. Nakita ko side mirror, kakala ko kung anong bagay yung nahulog. Bigla akong napahinto, tapos bumaba agad yung penalty ko. Salamat tayo mga kabiyahe dahil walang nakasunod sa akin. Dahil kung merong nakasunod, malaking disgrasya yun. At saka ang masama pa doon, kung nasa kalagitnaan na tayo ng expressway, di ba? Kasi pagka ganun kasi mabilis yung takbo ng mga sakyan yan eh. Hindi naman pwedeng mabagal yung takbo mo dahil hulihin ka ng mga enforcer. Magulat ka na lang, may umahabol sa'yo. Yun ang maganda mga biyahe. Dahil hindi nangyaring mga ganong bagay, no? Dahil kung masama, nasa kalagitnaan tayo, mabilis ang takbo natin. Tapos may nakabuntot sa atin. Halimbawa, kotse yan. Kasi mababa yung kotse. Once na mahulog kasi yan, tapos masagasaan, automatic ilalim yan. So, malaking damage yun sa mga kotse. Kaya pasalamat tayo mga kabady dahil mga kabiyahe dahil hindi naman nangyari sa atin yung mga ganong bagay. Kaya kapwa ko driver, mag-iingat tayo. Bago tayo bumiyahe, check natin yung dapat i-check tulad ng langis, tubig, ilaw, gulong, busina, di ba? Ang mahalaga yung preno. Kailangan laging nating i-check. At saka yung parte ng katawan ng truck. Yan, katulad nito. Itong wini-welding ko. Kailangan i-check natin bago tayo bumiyahe. Dahil meron akong napanood or ano pala, yung dati kong kasamaan driver. Ang kwento niya, nasa probinsya raw siya. Mabilis yung takbo niya, tapos nagulat siya. May nakita siyang gulong sa side mirror. Tumatakbo yung gulong, umiikot. Yun pala, reserba niya na pala yun. Pasalamat na lang din daw siya dahil walang nakasunod sa kanya. Or kasalubong man lang. Buti wala. Kaya pasalamat pa rin siya. Kaya itong mga bagay, mga kabiyahe, malaking tulong din to. Yung merong, di ko lang kung anong tawag nito eh. Pinaka-shield, no? Pinaka-shield. Buti na lang din mga kabiyahe dahil kahit pa paano marunong tayo mag-welding. Ngayon, kung kaya nating tirahin na natin. Kung marunong tayo mag-welding, ano? Kahit pa paano makatulong man lang tayo sa kumpanya natin. Kaya mga kapwa ko driver dyan, iingat tayo palagi. At saka sobrang init ngayon mga kabiyahe, di ba? Huwag niyong kalimutan laging magbaon ng tubig. Or uminom lagi ng tubig ng marami. Nang sa ganun, may iwasan natin yung heat stroke, ano?
Alam kong hindi biro yung buhay din ng driver. Minsan mainit yung ulo natin. Minsan malamig, di ba? Kaya habaan na lang natin ang pasensya natin mga kabiyahe. Yung problema natin, huwag natin dadalhin sa trabaho natin, iwan natin sa bahay. Para hindi makapikto sa trabaho natin. Okay guys, tapos na. Okay na siguro to mga kabiyahe, no? Matibay na to eh. Pwede na ulit tayo bumiyahe. Guys, ayos na. Okay. Sa mga kapwa ko driver dyan, huwag tayong bibiyahe ng alanganin, ha. Lalo na sa gabi, kung hindi na kaya, magpahinga na. Huwag nating pilitin sarili natin kung inaantok na tayo. Nangyari kasi guys, Isipin natin yung pamilya natin. sa expressway. Walang nakasunod sa akin kasi meron. Dahil silang umaasa sa atin, kaya ingat tayo palagi bawat biyahe natin. Dahil alam naman natin na ang driver, yung isang paa nasa hukay. Kunting pagkakamali mo lang sa daan, wala na, disgrasya na. Parang problema yun. Okay mga kabiyahe, ingat tayo palagi, ha. God bless. May nakabuntot. Drive safe mga kabiyahe.